Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jeps, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2401 hanggang 2405. Nang marinig ang bahagyang pagbaba, ang ekspresyon ni Huang Xiaoyong ay naging lubhang hindi nasisiyahan. Sinong minamalas niya? Dahil dumating siya at gustong lumahok, natural na gusto niyang lumahok sa pinakamataas na antas. Kung hindi, ano ang kahalagahan? Ngunit naisip ito ni Huang Xiaoyong, at hindi siya nagdala ng anumang bagay na may halaga bilang isang bagay sa pagbaril. Master, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tinanong ni Huang Xiaoyong si Aaron sa mahinang boses. Hindi imposible para sa Aaron na mag-ambag sa auction. Ang pulang prutas sa kanyang kamay ay lubos na mahalaga, ngunit ito ay kanyang sariling opinyon lamang. Para sa iba, hindi niya alam kung gaano ito kahalaga, at hindi niya alam kung papansinin ito ng kinauukulan. Ladies and gentlemen, kung nahihirapan kayo, hindi kayo pipilitin ng aming auction house. Please don't delay my time. Magalang na nagsalita si Liu Ding, ngunit nag-uutos na siya. Si Huang Xiaoyong ay lubhang hindi komportable sa magiliw na salubing ito ng pagtatago ng espada, ngunit hindi na siya muling magalit. Kung tutuusin, hindi sila pinahiya ni Liu Ding o sinabing anumang pangit. Ano ba ang pagmamadali mo? Pag-isipan muna ng amo ko, sabi ni Huang Xiaoyong. May bahid ng pagkainip sa pagitan ng mga kilay ni Liu Ding. Ang tatlong lalaking ito ay hindi ang may-ari ng magagandang bagay. Wala siyang oras na sayangin ang mga ito. I'm really sorry. I'm still busy. Please live by yourself. Sabi ni Liu Ding. Dapat ay isang kahihiyan ang itaboy ng ganito. Medyo nababalisa si Huang Xiaoyong at sinabi kay Aaron, Master, kasali pa rin ba tayo? Napabuntong hininga si Aaron, at alam niyang baka mawalan siya ng mukha. Kung hindi niya makuha ang pagsang-ayon ni Liu Ding, mas lalo siyang mawawalan ng mukha. Mas mainam na i-verify ang kapital at hindi lumahok sa pinaka-advanced na auction. Sabi ni Aaron. Nakita ni Huang Xiaoyong na ang atensyon ng Aaron ay itinakda, at sinabi kay Liu Ding, ang mabubuting bagay ng aking Panginoon ay hindi sulit na i-auction. Hindi kami nakikilahok sa pinakamataas na antas ng auction. Dahil gusto mong i-verify ang kabisera, mangyaring sundin ako, naiinip na sabi ni Liu Ding. Nang maglaon, dinala si Huang Xiaoyong sa isang lihim na silid sa opisina. After a few minutes, lumabas na sila. Malinaw na nakita ni Aaron si Huang Xiaoyong na nanlumo. 3. Sinasayang mo ang oras ko. Ang ugali ni Liu Ding ay halatang naging walang pakundangan, kahit na may matinding galit. Anong problema? Tanong ni Aaron kay Huang Xiaoyong. Shifu, sinabi niya na hindi ako makakasali sa pinakamababang auction na may ganoong pera, ngunit halos walang laman ang aking bahay. Hindi naisip ni Huang Xiaoyong na hindi tinitingnan ni Liu Ding ang lahat ng kanyang mga gamit, kaya hindi niya naisip na ang mga taong pumunta sa auction ay pawang mayayaman. Sa panahon ng mundo, ang Aaron ay nasa isang mahigpit na panahon, ngunit hindi siya nahulog sa sitwasyong ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahihirapan siya ngayon dahil sa pera. Sa oras na ito, isang grupo ng mga armadong gwardya ang sumugod sa opisina, isa-isang mabangis. Anong ibig mong sabihin, Liu Ding? Nagbago ang mukha ni Huang Xiaoyong, ngunit wala siyang pera. Kailangan niyang pukawin ang masa. Ang malamig na mukha ni Liu Ding ay hindi na kasing ganda ng dati. He said in a cold voice, hindi ko alam kung saan galing ang country bumpkin. Kung wala man lang siyang pera, he dares to waste my time. You need to pay for it.
Gusto mo ng away. Si Huang Xiaoyong ay sabik na subukan. Hindi siya takot makipag-away. Sa kabaligtaran, napakalaban niya, lalo na kapag may Aaron. Ikaw lang, 5 ilaw lang. Para sa Fengmo Auction House, langgam lang. Liuding na puno ng pangungutya, nakikita niya ang kaharian ni Huang Xiaoyong, halatang hindi bulgar ang kanyang lakas. Upang maging isa sa mga direktor ng Fengmo Auction House, kung wala kang kakayahan, hindi ka makakaupo sa posisyon na Hindi ka makakaupo sa posisyon na ito. Nang makita na ang dalawang panig ay malapit nang magkita sa labanan, sinabi ni Aaron sa oras na ito, mayroon akong isang bagay para sa auction, ngunit hindi ko alam kung ang Fengmo Auction House ay may lakas. Ngayon, maaari lamang nating subukan ang halaga ng hangguo. Gusto din ng Aaron na patunayan kung ang hangguo ay isang magandang bagay sa mundo ng Xuanyuan. Siyempre, mayroon siyang isa pang pag-aalala, iyon ay, ang Fengmo Auction House ay maaaring gawin ng napakalaki, dapat mayroong backstage, sa Fengmall at Fengmo Auction House ay may ganoong malaking contradiction, ay hindi isang magandang bagay. Si Han Sanchen ay ayaw umalis dito kapag siya ay nanirahan dito. Hahaha. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, tumawa si Liu Ding. Anong tinatawa-tawa mo? Napakahalaga ng mga gamit ng aking Panginoon. Hindi mo pa ito nakita sa kawawang auction house mo. Tumingin si Huang Xiaoyong sa kakaibang lalaki na ito, hindi galit. Sa buong Fengmo Mall, sino ang makakapagkumpara sa Fengmo Auction House? Wala pa akong nakitang hindi kayang alisin ng Fengmo Auction House. Sinasadya mo ba ang oras ko? Tumawa si Liu Ding. It's a waste of your time on purpose. Madaling makita. But things are very valuable. Let them withdraw first. Sabi ni Aaron. Hindi nagbibiro si Liu Ding nang tumingin siya sa Aaron. Baka may maganda siya, bumalik sa pinto. Kung may narinig kang pagbabago, pumasok ka agad. Hanggat nakatayo ka, walang amnestia, sabi ni Liu Ding sa mga gwardya. Matapos umatras ang gwardya, bumalik si Liu Ding sa kanyang posisyon, ngunit wala siyang gaanong pag-asa para sa magagandang bagay ng Aaron. Kung tutuusin, ang mga mapagkukunang pinansyal ng 3 tao ay hindi man lang makasali sa pinakamababang auction. Paano magkakaroon ng napakagandang bagay? Ilabas mo ito, sabi ni Liu Ding. Tinitingnan ng Aaron si Huang Xiaoyong. Talagang wala siyang ilalim sa kanyang puso, ngunit kailangan niyang kumuha ng pulang prutas at hawakan ito sa kanyang kamay. Pumunta siya sa desk ni Liu Ding, ano sa tingin mo? Han 3,000 kamay. Sa oras na ito, medyo kinakabahan din siya. Kung tutuusin, hindi pa niya napatunayan ang halaga ng pulang prutas sa mata ng ibang tao. Ito ay produkto ng lupa, at hindi niya alam kung ang mga tao sa mundo ng Xuanyuan alam ito o hindi. Bahagyang itinaas ni Liu Ding ang kanyang ulo. Ang kanyang nakaka-relax na ekspresyon ay biglang naging marangal. Hinaplos upang tumayo, si Liu Ding ay walang kamalay-malay na gustong abutin mula sa Aaron ang kamay upang kunin ang pulang prutas. Ngunit ang pagkilos ni Aaron ay mas mabilis, na nagpatalon kay Liu Ding, ano ang problema? Makakapagpasyahan ba ito sa iyo? Nakahinga si Han Sanchen, at ang kanyang mukha ay nagpakita rin ng ngiti. Mula sa pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Liu Ding, ito ay dapat na napakahalaga. Kung hindi, paano siya biglang magbabago ng mukha? Napabuntong hininga si Liu Ding. Hindi siya sigurado kung ngayon lang niya ito nakita. Sinabi niya sa Aaron, hayaan kong tingnan muli. Nang muling buksan ni Aaron ang kanyang kamay, ang mga mata ni Liu Ding ay tila nakakita ng isang magandang babae na may napakagandang kagandahan, puno ng pagnanais na angkinan. Banal na kastanyes. Ito ay banal na kastanyes. Bulalas ni Liu Ding. Banal na kastanyes. Noon pa man ay hangguo ang tawag dito ni Han, ngunit hindi niya inaasahan na may totoong pangalan ito. Dahil mayroon itong pangalan, nangangahulugan ito na ang ganitong uri ng bagay ay umiiral din sa mundo ng Xuanyuan. Mukhang hindi ito espesyalidad ng mundo. At mula sa reaksyon ni Liu Ding, ang halaga ng Shengli ay dapat na napakataas. Paano ka magkakaroon ng Holy Chestnut? Saan ka nanggaling? Hindi na makapaghintay si Liu Ding na tanungin si Aaron. Kailangan ko bang sabihin sa iyo kung saan ito nanggaling? Tanong ni Aaron. Kinokontrol ni Liu Ding ang kanyang kalooban. Nang medyo kumalma na siya, alam niyang medyo biglaan ang problema niya. Ang auction house ay hindi kwalipikadong pamahalaan kung saan nanggaling ang mga bagay. Pero nagulat siya kaya hindi niya napigil ang itanong ito. Pagkatapos ng lahat,
Ang pinagmulan ng banal na Castañas ay nasa madilim na kagubatan, at ito ay binabantayan ng makapangyarihang mga hayop. Kahit daw si Jishi ay hirap na hirap makakuha ng Holy Chestnut. Paanong hindi siya magugulat kapag nasa harapan niya ito ngayon? 2 beses pa lang nakita ni Liu Ding si Shengli sa kanyang buhay. Sinundan niya ang tunay na amo ng Fengmo Auction House at nakilala niya ito sa kamay ng isang Jishi. Ngayon, muling lumitaw si Shengli. Totoo bang Jishi din ang lalaking ito? I apologize for my unreasonable behavior. I hope you don't mind. Pinagsalikop ni Liu Ding ang kanyang mga kamay at bahagyang yumuko. Ngumiti si Han Sanchen, at pati ang kanyang pangalan ay nagbago. Tila nalampasan ang halaga ni Shengli sa kanyang imahinasyon. Kwalipikado ba akong dumalo sa pinakamataas na auction ngayon? Tanong ni Aaron. Siyempre, tiyak na magiging pinakamahalagang auction si Shengli, pero gusto mo ba talagang i-auction si Shengli? Hindi siguradong tanong ni Liu Ding. Pagkatapos ng lahat, si Shengli ay masyadong mahalaga. Kahit na ang mga ordinaryong tao ay may ganitong uri ng magandang bagay, maaari rin nilang gamitin ito upang mapahusay ang kanilang lakas. Paano nila ito isusubasta? Upang malaman ang pera at katayuan, pagkatapos magkaroon ng huli, ang dating ay natural na darating sa iyo. Shengli, gayunpaman, ay maaaring magbigay sa mga tao ng lakas at katayuan. Bagamat walang maraming banal na Castañas sa kamay ni Aaron, wala siyang pakialam sa isang ito, at gusto rin niyang makita kung ano ang magagandang bagay sa pinakamataas na antas ng auction. Makatuwirang magbayad ng presyo. You can arrange it for me. Babalik ako kapag nagsimula na ang auction. Sabi ni Aaron. Nang makita na ang Aaron ay determinadong mag-auction, mabilis na naglabas si Liu Ding ng isang purple na gintong card mula sa kanyang mesa, iniharap ito sa Aaron, iniharap ito sa 2 kamay, at sinabing, Panginoon ko, ito ang admission ticket para sa nangungunang auction. Gamit ang purple gold card na ito. Kinuha ito ni Han Sanchen at tiningnan. Ginawa ito ng napakaganda, at tila nagkakahalaga ito ng maraming pera. Isang tiket lang ang sulit sa mahusay na produksyon ng auction house. Ang Fengmo Auction House ay talagang hindi simple. Ngayon alam mo na may maganda ang amo ko. Napakasama mo. Alam mo bang mali ka? Sabi ni Huang Xiaoyong kay Liu Ding na may pagmamalaki na mukha. Ngayon lang siya hinamak ni Liu Ding. Ngayong may pagkakataon na siya, natural na gusto niyang ilabas ang kanyang galit. Si Liu Ding ay hindi nang ahas na magkaroon ng anumang kawalang kasiyahan. Paulit-ulit niyang sinabi, itinuro sa akin ng nakababatang kapatid na lalaki na halos gumawa ng malaking pagkakamali si Liu Ding. Buti na lang at walang pakialam sa akin ang matanda. Salamat. Marami na akong nakitang katulad mo. Sa hinaharap, mas mabuting pigilan ko ang sarili ko. How? Huwag tumingin sa mga tao sa siwang ng pinto, at tretuhin ang mga tao kung ano sila. Huang Xiaoyong words have hindi natapos, pakiramdam Aaron tumitig sa kanyang sarili, mabilis na tumahimik. Wala nang iba, mauna na tayo. Babalik ako kapag tapos na ang auction. Sabi ni Aaron, Panginoon ko, hindi ka ba aalis sa auction? Mabilis na sinabi ni Liu Ding na dahil nagpasya siyang i-auction ang banal na Castañas, natural na gusto niyang umalis sa banal na Castañas, upang ang auction house ay makapagsagawa ng mga kaayusan upang maiwasan ang biglaang panghihinayang ng Aaron. What do you mean? Such a valuable thing, pwede ko bang ibigay sa'yo ng kusa? Agad na nagbago ang mukha ni Huang Xiaoyong at sinigawan si Liu Ding. Sinabi ni Liu Ding kay Aaron sa kahihiyan, dahil nagpasya kang mag-auction, ito ang panuntunan ng aming auction house. Mangyaring maunawaan. Naisip ito ni Aaron at direktang inihagis kay Liu Ding ang banal na Castañas. Aniya, dahil ito ang mga patakaran, natural na kailangan kong sundin ang mga ito. Sumunod na nanginginig si Liu Ding, dahil sa takot na mahulog sa lupa at masira, nagpapasalamat sa Aaron na nagsabi, salamat sa iyong pag-unawa, salamat sa iyong pag-unawa. Nga pala, dahil huli na tayong pumasok sa syudad, puno na ang lahat ng inn sa Fengshan City. I wonder kung matutulungan mo ba ako sa bagay na ito? Tanong ni Aaron kay Liu Ding. Bilang pinakamalaking auction house sa Fengshan City, ang maliit na problemang ito ay hindi dapat maging problema para kay Liu Ding. Hindi talaga makatulog si Han Sanchen sa kalye. Kung makakatulong siya, natural na siya ang pinakamahusay. Walang problema, syempre. Sumagot si Liu Ding, may sariling inn ang auction house na sasalubong sa iyo.
Ipapaayos ko kaagad ito. Maganda yan. Habang papunta sa inn, sinabi ni Aaron kay Huang Xiaoyong, gusto mo bang ipaalam kay Fei Linger at hayaan siyang pumunta? Bago magsalita si Huang Xiaoyong, sinabi ni Bai Lingwaner, dahil nabuhay na siya, bakit mo pa siya hahayaang bumalik? Mayroon ka bang ibang iniisip? Para sa mga naiinggit na salita ni Bai Lingwaner, ang Aaron ay walang pagpipilian kundi ang sumuko. Sa bahay panuluyan, inihanda ni Liu Ding ang pinakamagandang silid para sa tatlo, at sinabi sa inn, dapat nating bigyang pansin ang pagtrato sa tatlo. Pagkatapos ay hindi na makapaghintay si Liu Ding na bumalik sa auction house. Shengli ay tiyak na ang highlight ng auction na ito. Kapag naipadala na ang balita, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang magugulat, at naiisip na ni Liu Ding ang eksena ng mga taong iyon na nagbibid para kay Shengli. Ngunit bago iyon, kailangang kumpirmahin ni Liu Ding ang pagiging tunay ng Shengli. Sa opisina, hawak ni Liu Ding ang banal na kastanyes sa magkabilang kamay at naramdaman ang malakas na kapangyarihan na dumadaloy sa banal na kastanyes. This feeling will never be false, mukhang kailangan nating ipaalam ito sa amo. Hindi nagtagal, umalis si Liu Ding sa auction house at naglakad papunta sa isang lumang bahay. Kung ikukumpara sa ibang modernong mga gusali sa Fengshan City, ang lumang bahay na ito ay partikular na kapansin-pansin at wala sa lugar. Ngunit dito nakatira ang pinakamakapangyarihang tao sa Fengshan City. Siya ay si Ran Yi, ang boss sa likod ng Fengmo Auction House. Bukod sa Fengmo Auction House, si Ran Yi ay may maraming auction house na may iba't ibang laki. Masasabing monopolyo niya ang kalahati ng buong industriya ng Fengshan sa halos isang tao. Boss, dito dumating si Liu Ding. Panipi. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!